Kaugnay sa paggunita na ika-4 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre, kasama natin ngayong umaga mga naulila ng ilang media na kasama nga nasawi. Si Femi Momay, asawa ni Reynaldo Momay, photographer ng Midland Review ng Tacurong City. Si Nenen Gatchalian, asawa ni Santos Gatchalian Jr., correspondent ng Davao newspaper na Metro Gazette. At si Bong Reblando Jr., anak ni Alejandro Reblando Sr., correspondent ng Manila Bulletin. Kasama rin po natin ang abogado ng mga biktima na si Attorney Harry Roque. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Okay, before we go to some of the survivors, no, konting overview lang, Attorney. Ano na ba yung status ng kaso nila? Is this moving at all? Well, matapos po ang 4 na taon, no, meron na po tayong 106 na nasasakdal na naaresto, no, out of 194. At meron pa pong 88 na hindi pa po nahuhuli. No? At nakapagpresenta na po ang prosekusyon ng 148 na mga testigo. Ang kaso po, karamihan po ay nasa petition for bail. No? Doon po sa mga nakadetena ngayon, meron pong 64 na nag-petition for bail. No? At bagamat natapos na po ang karamihan ng ebidensya ng prosecution para dun sa petition for bail, ay hindi naman po kami makapag-formally rest dahil meron pong mga 15 hanggang 20 mga testimonya na hanggang ngayon po ay tinututulan ng accused. No? Sinasabi po nila na ito'y post-massacre evidence na hindi daw dapat tanggapin ng hukuman. No? So malayo pa po talaga bago matapos itong kasong ito. Saan nagtatagal, Attorney? Well, alam nyo, tingin ko, bago man mangyari pa itong Maguindanao Massacre, may problema na yung ating criminal justice system. Talaga namang isa tayo sa pinakamatagal na jurisdiction sa buong daigdig. No? Average life ng kaso rito 5 taon na hindi katanggap-tanggap sa karamihan ng mga bansa sa daigdig. No? Pero lumala pa ito dahil nga, unang-una, napakadami ng mga akusado at pangalawa, napakadami ng mga charges, yung mga counts ng murders, 58 counts of murder. No? At bukod pa dito, no, nandiyan na nga yung kahinaan na matagal nang sinasabi sa gobyerno ng Pilipinas. No? Yung fact na yung mga pulis ay hindi nag-imbestiga ng tama, yung mga piskal ay hindi nakipag-ugnayan sa investigador para tumayo yung mga ebidensya. At pagdating naman sa korte, talagang yung rules of court natin, antiquated, no, na dahil nga ganitong karami yung mga akusado, sa cross-examination ng isang testigo, maski na itanong na on cross-examination, pwede pang ulitin. No? At saka syempre, yung kabiguan ng kapulisan na hulihin lahat, kapag merong bagong nahuli, panibago na namang arraignment, panibagong pre-trial, at panibago na namang testimonya doon sa parte ng lahat ng mga testigo na naisalang na, no? Dahil kailangan ibalik sila para i-identify na naman yung nahuli. So, sa madaling salita, mabagal na as it is yung criminal justice system. Tapos, ang lawak-lawak pa nung kaso dahil sa dami ng mga taong involved. Totoo po yan. No? At saka syempre, dahil nailipat din sa Manila yung hearing, no? Gaya kami, no? Kapag kami nagpipresenta ng testigo, nahihirapan din kami yung sa koordinasyon dahil lahat ng testigo nanggagaling din sa Mindanao. So, no? ilang taon po itong aabutin talaga, Attorney? Dati po, may mga prediction na kung ano-ano, mga 10 taon, ganyan na ngayon. Well, ang lagay ko kasi, no, dahil halos mga 45% pa ng mga nasasakdal lang hindi na-aresto, no? So meron tayong mga 55% na ongoing sa proseso. Matatapos na po ang prosecution, so sa 55% siguro mga 27% na yan, no? Pero hindi pa completely tapos ang proseso. No? So mga nasa 21-22% na tapos ang proseso. So kung ganitong kabilis, inaasahan ko na 16 years ang proseso sa Regional Trial Court alone. No? Pero 16 years? Doon pa lang po sa RTC. No? At the rate we're going, kung wala po talagang gagawing reforma. So nakaka-4 na taon na tayo. Opo. So 12 more years to go. Well, or 16 more years. Or 16 more years to go. Yan po yung aking kalkulasyon. No? Pero wala pa po dyan yung apela dahil yung mga kaso po na karumal-dumal din, gaya nung Visconde case, no? Umabot po yun ng parang 17 years ata, kung hindi ako nagkakamali, including appeal. At appeal. yun, iilan lang. Iisa lang po ang biktima doon. So, ganyan po talagang katagal ang ating sistema legal. Okay, Femi Momay, asawa kayo ni Reynaldo Momay, yung isang biktima, no? Photographer siya ng Midland Review ng Tacurong City. So, sa ngayon, nandito kayo sa Maynila para lang sa anibersaryo, pero naka-base pa talaga kayo sa Mindanao. Okay. So, kumusta naman ang buhay niyo doon ngayon? Nakakatanggap ba kayo ng threats? Dahil yung accused dito, isang malakas na pamilya, no? Tsaka yung kanilang private army. Sa amin, hindi naman, wala naman kaming mga threats.
Ewan ko lang sa iba kasi yun ang, yung iba talagang nakakaroon sila ng mga threats. Kayo po ba, Ma'am Nenen, at saka Bong, may ganun ba kayong nakukuhang mga death threats or panggigipit mula doon sa pamilyang kinakalaban po ninyo? Wala pa. So far ngayon, wala namang tao. Last year, bale, merong pumunta sa bahay, then talagang nagpaputok at nagdeklarang hold up. Pero something, parang hindi Walang gaano connection? dun eh. Sa case pa rin ng kwan, sa Maguindanao, yun lang ang kwan namin. Okay, marami doon sa mga namatay, mga nasawi dito sa Maguindanao Massacre, breadwinners ng kanilang mga pamilya. Paano nito naapektuhan itong insidenteng ito? After 4 years, kumusta na yung pamilya, lalo na yung binubuhay mismo? Kasi nawalan kayo ng kumbaga parang padre de pamilya na bumubuhay sa inyo. Yung sa amin, yung anak niya na lalaki, yun talagang affected kasi talagang hirap ang buhay niya. Kayo, Bong? Malaking kawalan talaga kay si Dadil na yung nagatrabaho sa amin. Then si Mami din sa bahay lang. Halos doon kami kwan sa kanya eh. Umaasa. Umaasa, oo. So, yung pagkawala talaga ni Daddy as in sobrang sakit sa amin. Meron bang mga iba't ibang mga organisasyon, private individuals na tumutulong sa inyo right after the Maguindanao Massacre? Meron po. Sa amin, yung pagpaaral ng mga anak namin, yung grupo po ng NUGP, FFJ, at saka meron din po sa Bantay Bata. Okay. Meron bang, kasi sa mga ganitong klaseng kaso, maaring may mga lumalapit na mga negotiator, may nagpaparamdam, na baka pwede mag-settle na lang. Meron bang ganong feelers kayong natatanggap galing sa kabila? Sa amin, wala. Wala kayong... Sa akin po, wala. Wala rin. Sa inyo, Bong? Sa amin, wala naman eh. Di ba, attorney, minsan narinig ko na may mga ganong feelers, di ba, na gusto mag-settle na lang. Siyempre, yung ibang tao gustong maging practical na lang dahil humahaba nga yung kaso, nahihirapan nga sila dahil nawala nga ng breadwinners. Meron kaming natanggap na ulap na meron talagang negosyador na linapitan ang ilan sa mga biktima. No? Pero wala naman nangyari na dahil yung negosyador na yon ay mismong napatay din. No? So nagkaroon talaga ng pagtangka pero tingin ko talagang sabi ng Panginoon hindi po pwede mangyari yan. No? At hindi nga natuloy yung proseso. Kasi tingin napatay siya dahil may connection ba yun dito sa kaso? Hindi na namin iniisip kung bakit pa siya napatay. Pero ako mismo, no, hindi kami kinonsulta nung kinausap yung mga kliyente namin. At wala naman kami magawa dahil hindi maabogado yung taong yun. No? Pero kung ang tanong ay kung merong ganyan, talaga naman pong nakumpirma na meron. No? Hindi, at mabuti na lang hindi po natuloy. Kayo naman, determinado ba kayo na i-pursue talaga itong kaso? Kung may lumapit nga, may magparamdam na alokan kayo ng settlement na lang para at least kahit pa paano may makukuha yung pamilya nyo. Kasi itong sinabi ni attorney, baka umabot ng 16 years, no? Handa po pa kayo na maghintay hanggang 16 na taon? Handa. Handa po. Basta nakakulong lang yung yung akusado. Pero sa ngayon, yung principal suspects are all in jail o meron pang at large? Well, marami pa pong mga principal na at large, no? Pero ang, kumbaga, ang consolation po, yung patriarch, si senior, yung anak niyang si Unsay, yung mga anak niyang iba rin ay nakakulong, no? So sa kanila naman, bagamat matagal yung proseso, kung hindi po magtutulungan para mapabilis din yung proseso, basta nakakulong yung ilan sa kanila, kahit papaano, meron na rin silang sense of justice doon. No? Okay. Maliban dito sa yung bagal doon sa paglilitis, may iba pa ba kayong mga reklamo or hinaing kaugnay sa yung pagtakbo nitong kasong ito? Para sa akin, meron. Ano po? Yung pagdidelay ng proseso, yung tinatawag na delaying tactics po sa during the hearing po. Tapos, para bang ang usad ng kaso ay parang mabagal. Kung ang iba, parang nawala na sila ng pag-asa. Pero sa akin, di po. Kahit magtakbo yan ng matagal, basta importante, nandyan nakakulong yun sila. Kahit matagal ang conviction, kontento na po ako. Basta
bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking husband at ng mga ibang pamilya ng biktima sa massacre. O paano ito? May humihingi na meron silang mga petition for bail, makapagpiyansa. Anong reaction ninyo dito? Kung ako, hindi ako Hindi papayag. talaga kami papayag Sige, doon. Bong. Dahil kompleto na yung yung ebidensya eh. At saka malakas talaga ebidensya namin na yung mga akusado yung pumas lang doon. Yung attorney, gusto ko lang banggitin na nung na-interview namin si Chief Justice Sereno, sinabi niya isang priority niya ay pabilisin nga itong judicial process, no? Nasa reform agenda niya yan. At nakikita naman namin na may mga initiatives naman siya. No? Pero may epekto ba yan dito sa kasong ito? Well, unang-una, hindi ko pa nakikita kung ano yung initiative, no? Kasi nagkaroon kami ng suggestion kung paano mapabilis. Yung tinatawag namin first in, first out, na wala namang requirement na kinakailangan sabay-sabay ang pagtapos ng kaso. So sabi namin, kumpletuhin natin yung ebidensya laban sa ilan sa kanila. Sabihin natin kiunsay kasi matagal lang tapos yung prosecution dyan. No? So hayaan na siya magsumite ng kanyang ebidensya naman para depensa. Nang sa ganun, miski isa sa kanila ay magkaroon ng promulgation, hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng korte. Pero at least, umuusad, no? At pa-isa-isa. Ay binasura po yan ng korte. So in fact, ang tanong ko nga sa kanila ngayon, dahil lahat naman sila sa judikatura ay nagsasabing binibigyan na nilang prioridad dito, ano naman ang reformang gagawin nila, no? Ang sa amin lang, pamatapos ng 4 na taon, ang malinaw, yung status ko po ay hindi katanggap-tanggap. So nag-aantay po kami ng counter-proposal ngayon sa hukuman dahil binasura nila yung sa amin. Okay, so 4th anniversary po, ano po yung mga activities na daduluhan ninyo rito? Baka gusto nyo banggitin para yung ibang gustong magbigay ng suporta o dumalo, makakadalo rin. Isa sa activity namin ngayon, ito po, para maipaalam namin sa mga tao na nandyan pa rin, kami ay humahabol pa rin sa kaso. Nandyan ang suporta ng mga abogado namin, lalo na si Atty. Roque. At meron din kaming mga tinatawag na may misa po kami mamaya doon sa UP Diliman po with Father Robert Reyes po. Tapos meron po kaming activity na tinatawag na petition filing para sa United Nations Human Rights Committee po. Tapos meron kaming Mascom Vigil and March around UP Diliman doon sa UP community at saka Human Rights chain doon sa Rojas Boulevard po with NUGP. Natanggap ko nga yung text na tungkol dun sa Rojas Boulevard, human chain, ano? Parang marcha sa Rojas Boulevard, mamaya 3 p.m. Opo. Okay, alam naman natin mahirap yung paghihintay, lalo na kung 4 na taon at ngayon pa lang sinasabi posibleng maging 16 na taon pa yung inyong paghihintay. Ano ang nagbibigay tatag or lakas ng loob sa inyo para hindi mag-give up or hindi bumitaw doon sa pag-asa na matatapos din ito at makakamit nyo rin ng hustisya later on? Ang Sige isang po. nagbibigay sa amin ng tatag yung support ng aming abogado ni Atty. Roque. Siya talaga yung bibigay sa amin kung bakit kami dito ngayon. Financial support, lahat ng gastos namin. At saka yung para sa inyo na nandyan kayo, tumutulong man din sa amin na magising naman ulit yung Huwag kalimutan, hindi makalimutan yung kaso na ito. Bong, at saka Nene. Miss Nenen. Ang isa rin na nagbigay sa amin ng lakas, yung grupo namin ng mga biktima, kasi nagko-communicate po kami. Tapos, para sa amin din ang suporta ng aming mga abogado po. At saka yung pagtitiwala namin sa Panginoon para yung mga anak namin, yung mga pamilya namin, mabigyan din namin ng parang pag-asa na makamit din namin ang hustisya. Kahit sa edad ko ngayon na isa na akong senior citizen, pero sabi ko, bago ako mamatay, nandyan, kailangan mabigyan na ng conviction ang kaso. Okay, Bong, baka may panawagan ka rin sa mga tao at sa gobyerno natin kaugnay dito sa paglilitis ng kaso ng Maguindanao Massacre. Yun pa rin ang panawagan namin na dapat madaliin yung kaso namin at saka nagpapasalamat kami sa Center Law Office kay Atty. Roque na talagang siyang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para mabuhay yung kaso talaga namin na matapos. Okay, maraming salamat Ginang Femi Momay at Nenen Gatchalian
Maraming salamat din kay Bong Reblando Jr. at ang abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na si Attorney Harry Roque.